Ayan, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, ating mga cross-watchers. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bottom Up Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Libra, alamin natin kung ano mga dapat ninyong malaman pagdating sa inyong kaperahan, trabaho, negosyo kung meron, kalusugan, pamilya, love life, at sa mga iba pang aspeto ng iyong buhay. Ayan, kapalaran, mensahe at gabay, malalaman natin dito. Now, paalala lang po, Libra, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube channel ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Libra, at iwan yung hindi. Alright, Libra. I'm so lonely, lonely, lonely. Solitary room. There's something about ocean deep. Okay. Ayan, umpisa na natin, Libra. First, you have the airplane. Mukhang this is a confirmation na malapit ka nang maglakbay. Okay, sa mga Libra natin dyan na nagbabalak makahanap ng magandang trabaho sa ibang bansa, this is a sign na malapit ka nang makatanggap ng balita or makakatanggap ka ng balita sa mga susunod na araw na matanggap ka sa trabaho, no? Could also be a sign na yung iba sa inyo taga-OFW, may bala kayong umuwi ngayong taon, ngayong summer, this is a sign as well na kumpirmado na matutuloy ang iyong pag-uwi sa pagbalik sa Pilipinas. Na kung ikaw naman ay yun na nga, nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa at may problema sa ticket, may problema sa visa, this could also be a sign. Pwede niyong i-claim. I-claim, ayan. Talagang meron sa inyo siguro, possibly iba, hindi pa naman nakapag-apply, nag-iisip. Siguro nagpaplano ng mga ibang bansa. This could also be a sign na, ginagabayan kayo ng universe, suportado ka ng universe na mga gabayin mo na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. But mamaya, i-confirm pa natin, i-verify pa natin exactly bakit andito yan. Next, you have fairy tale. Okay, malalaman natin ito mamaya, Libra, kung bakit nandito yung mga card. You have chocolate. You have corset. Next, you have sakto, 8. You have fish hook. Next, you have flamingos. This all about love, mukha lang. You have sap. Okay? And you have spilled milk. Ayan. Mukhang 5 of cups ito sa tarot deck. Alright, now Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Bago natin ituloy, inaanyayahan ko po kayo na sumali sa gagawin kong ritual ngayong darating na January 27, 2026. Panoorin niyo po ito at pakinggang mabuti para maintindihan niyo kung talagang para sa inyo itong ritual, then you can join. Now, ito naman ay energetic cord release at detachment ritual na gagawin ko sa January 27, 2026. Okay, ito ay isang malalim at sagradong ritual, energetic ritual na ginagawa ko para putulin, paluwagin at tuluyang i-release ang mga energetic cords na hindi na nakakabuti sa iyo. Mga connections patuloy na humihila sa iyo pababa o pabalik sa sakit, pagod, takot o paulit-ulit na toxic cycle. So pag-usapan muna natin kung ano ang energetic cords. Ang energetic cords ay invisible energy connections na nabubuo sa pagitan mo at sa mga past lovers, ex-partners mo, mga toxic people, posibleng kaibigan mo, ka-workmates mo, or even kamag-anak mo. Right, mga traumatic experiences, mga guilt na daladala natin, mga resentment, attachments, kung ano man yan, or even mga obsessions na hindi na
maganda or hindi na nakakatulong sa iyo. Or situations na tapos na pero emotionally present pa rin or energetically present pa rin na nakakaapekto sa buhay mo. So kahit wala na sila sa buhay mo physically, nakakabit pa rin ang energy nila. Kaya bigla kang napapagod kahit wala kang ginagawa. Paulit-ulit mong naiisip ang isang tao o yung tao na yan or hirap kang mag-move on or gumawa ng desisyon even. At parang may humahawak sa iyo pabalik or humihila sa iyo pabalik kahit gusto mo nang umusad or mag-move on. So anong ginagawa ko sa ritual na ito? Sa January 27, 2026, gagawin ko ang ritual na ito sa tahimik at sagradong space gamit ang mga focus prayer intentions, mga elements, mga items, mga instruments ko. Okay, so ako lang po ang gagawa ng ritual, wala kang kailangang gawin, wala kang ipapadalang item, wala kang marireceive na item, wala kayong video na matatanggap o larawan ng ritual dahil ito ay sacred at private at may tinatawag kasi tayong mga evil eye or usog na yung iba hindi nila sinasadya pero nakakadala sila ng negative energy. So, ayan. So, again, sino ang pwede? Dapat sumali kung gusto mo nang mag-move on pero parang hindi ka makaalis. Ang hirap mong gawin, hindi mo magawa-gawa. Or kung may taong emotionally draining sa paligid mo kahit wala na sa buhay mo. Or kahit wala na sa buhay mo or even mas lalo na sa mga nakakasalamuha mo. Or kung paulit-ulit yung mga sakit na nararamdaman mo, mga selos, galit or lungkot at gusto mo nang mawala yan, so ito ang ritual na nararapat sa iyo. Or kung pakiramdam mong may energetic attachment pa rin sa past. At kung gusto mo ng clean slate bago pumasok sa bagong chapter. Now, kung nagtatanong kayo, bakit sa January 27, 2026? Ayon po sa ASI, Association of Spiritual Integrity at other sinalihan kong grupo kung saan ako miyembro at according sa mga teachers namin at masters namin, ang petsang ito, ang date na ito ay energetically supportive para sa detachment without bitterness, release without regret, and closure without confrontation. So, ito ay hindi paghihiganti, hindi pagbura ng alaala, kundi pagbalik ng enerhiya mo sa'yo. Okay, so ang ritual na ito ay ginagawa with prayer, intention, and spiritual guidance. Ayan. So again, sa gustong sumali, alright, magbayad kayo 500 per person. Kaya kung dalawa kayo nasasali, 1,000. Kung tatlo din, 1,500 and so on and so forth. Ayan. So again, ang energetic cord release and detachment ritual ay isang spiritual clearing na ginagawa ko para tulungan kang makawala sa mga invisible energetic ties na humihila pabalik sa'yo. Kahit gusto mo nang umusad, right? O nagpapaulit-ulit ng sakit at trauma. Nagpapabigat sa iyong dibdib, isipan at energy. At nagpapahirap sa iyo para makapag-move on ka na or para makapag-let go ka na. At nagpaparamdam na parang may nakakabit pa. So, hindi ito simpleng move on lang. Ito ay energetic process kung saan binabalik ko sa iyo ang energy mo at pinapaluwag natin or pinapawalan ang any attachment para maging free ka ulit, para maging malaya ka ulit. No, ano naman ang goals ng ritual na ito? Ang ritual na ito ay ginagawa para sa pag-release, palayain ang energy mo mula sa emotional attachment, mga trauma bond, toxic cycles, mga fear, mga guilt, resentment na nararamdaman, or need ko pa siyang maintindihan loop, mga ganon. Another is detachment. Another is energy return. So, maraming tao hindi nakakausad kasi hindi lang puso ang naiwan, kundi energy mo din naiwan pa rin. So, sa ritual, kinukuha ko pabalik yung part ng energy mo na napunta doon. Ibabalik ko sa iyo. And 4, boundary and protection seal. Napaka-importante kasi pagkatapos ng release, okay, tinatatakan ko yan ng energetic protection, boundary reinforcement, and closure intention para hindi na basta-basta pumapasok ulit yung same
draining energy, yung same energy na humihila sa inyo pababa at any attachment. Ayan. So again, sa gustong sumali, mag-PM lang kayo sa akin sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Kung hindi nyo alam, pakibasa na lang or pakihanap sa comment section dito sa baba sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Alright, let's see. Boundaries. Support. Shift. Okay, mag-ingat sa pagdating sa inyong pera. Okay? Libra, may hindi ka nalalaman regarding your investments. Sa mga nag-invest. Saan nyo man in-invest ang pera ninyo. Sa family, sa kaibigan, sa katrabaho, sa isang company, sa isang grupo. Mag-ingat kasi meron kang hindi nalalaman. May hindi ka nalalaman about sa structure, about sa may hindi ka nalalaman. I think mukhang may tinatago sila. Yeah, may tinatago sila. I don't know what that is exactly. Okay, the Star. And for those of you na gipit sa pera, may pag-asa. Okay, may pag-asa. Ginagabayang ka, Libra. For those of you na namomroblema sa tight budget, namomroblema about financial, I think some of you nakakaranas ng financial restriction. Ano yun? Sobrang gipit sa pera, right? Talagang gipit, naiipit ka na. And I also feel like yung iba sa inyo, alam mo, ito napipick up ko, the High Priestess and the Devil. This is mga bad intentions, mga bad rituals na ginagawa sa your Libra. For those of you nakaka-resonate lang, hindi kayo lahat. Some of you here, kung napanood nito at naramdaman nyo mismo, kayo din parang pakiramdam nyo, kung malakas ang pakiramdam ninyo na may gumagawa sa inyo ng hindi maganda, this is a confirmation. Ayan, no? And with regards to your, anong ginawa sa inyo ng hindi maganda? Some of you sa trabaho. Some of you katrabaho ang gumagawa ng hindi maganda sa iyo. When I say hindi gumagawa ng maganda, pinaritwal ka ng masama, pinakulam ka, sinesendan ka ng curse or evil eye, ini-evil eye ka, binibigyan ka ng kamalasan, parang ginagawa ka ng voodoo doll kasi it's also like a body of a doll. So, particularly some of you with regards to your trabaho or negosyo, King of Wands. Some of you with regards to your money. Inggit, some of you Libra, may iba dito dahil sa inggit, dahil anong meron ka. Some of you are, palagi kasi kayong nakaka-attract ng opportunity. And gusto nilang maharangan yan with the Devil and the High Priestess. Patago itong mga tao na to na tumitira sa'yo. I would say, friends, even ka mag-anak na I think araw-araw ninyo nakakasalamuha. Well, possibly din ka workmates kasi araw-araw mo nakakasalamuhan ka workmates mo. Kung sino yung nakakaalam sa buhay mo, sila usually yung may inggit kasi nakikita nila yung success mo, right? Nakikita nila yung, at mostly kadalasan talaga kung sino pa yung close mo. Right? Kasi sila nakikita ang achievement mo, naiinggit sila sa buhay mo kasi nakikita nila. So, ingat. Hindi mo, High Priestess, nagkukunwari, nag-hide. Behind that, someone here is a devil. Kunwari, with a High Priestess, kasi ito parang veil, kasi ito parang panlabas. Baka I would describe this someone baka sweet in front of you, malambing, plastic, let's just say that. Bottom line, kung sino yung napakiramdam mo na plastic sa'yo lately, plastic friends, plastic kamag-anak, kapitbahay na plastic, there's a big possibility na sila ang gumagawa
sa'yo ng hindi maganda. Now, pag sinabi kong hindi maganda, broad yan. I don't wanna be specific. Some of you, it's kulam. Some of you, it's curse. Some of you, ginawa ng manika. Some of you, ginawa ng ritual. Iba kasi yung ritual. Okay? Lalo na about, for those of you, lalo na kung may sinimulan ka gawin. If nagsimula kang, may ginagawa ka regarding para kumita, either negosyo, plano mo magtayo ng negosyo, baka nakita, nalaman nila, may negosyo na naman si Libra, meron naman siyang pagkakitaan, ano naman to, narinig ko na may balak siyang pumunta ng abroad, ano na naman to, may opportunity, whatever that is, kasi Ace of Pentacles, this is parang tinatanim mo pa lang na magbubunga kasi to ng maganda. Because this could be, you know what I mean. And also, there's something about ingatan mo ang iyong mga hopes and dreams with a star. Plano mo, mga goals mo this year, at mga wishes mo, wag mo na lang Libra, wag mo lang isabi-sabi kahit kanino. Wag mong freely, wag kang kumpiyansa kung kani-kanino mo binabanggit or sinishare na mga plano mo or mga dreams mo, kasi malaking posibilidad talaga na hinaharangan nila yan. Okay? Hinaharangan nila yan. So, sana na-explain ko dito ng mabuti. Okay? Liputan tayo sa fish hook. Layo na natin. Okay? Meron pa tayong 3. Fish hook. Bakit to andito? For Libra. Fish hook. Okay, fish hook. Whoa! My God, Libra! Wow! 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 Oh my God! Libra, kung alam nyo lang magbasa ng reading, mapapawaw din kayo. Kung alam nyo lang magbasa ng tarot cards, mapapawaw kayo. As in, look at this. I'll show you 6 of Wands. I know this is not the first time you are seeing. This is not the first time na lagi ito napapanood ang 6 of Wands. Lagi nyo naririnig. 6 of Wands is victory, success, tagumpay. Look at this. 10 of Pentacles. Alam naman siguro ano ang 10 of Pentacles. This is kayamanan, maraming pera, limpak na salapi. Paano nyo man makuha? I think makakuha jackpot ka dito. And it has something about with the justice. I think good karma ang makukuha ninyo. Oh my God, this has something to do with your business, pera na hinahawakan, pera na pinapalago, nilalakad. Posibleng nagbebenta ka ng lupa. Posible may hinuhukay ka na gold, posible may project ka, posible na may binibenta ka, whatever that is. Basta pagdating na sa pera, waging-wagi ka, Libra. Ano man to, may inumpisahan kang negosyo, may inaantay kang bayad na utang, may inaantay kang magbumili ng ano man yan, dealings, kontrata, project, ano man yan, produkto, business, trabaho, posible rin maka-jackpot ka ng trabaho, kaya pala dito yung fish hook. Andyan, no? You can pause this video para makita nyo hindi ako nagsisinungaling. Look at that. Catch. Great catch. Luck. Swerte. Lucky. Oh my God. Alam mo, this is one of the best. Sabihin nyo nga sa akin kung kayo rin, right? Kung I think this is one of the best reading so far, Libra, na talagang na-explain ko ng mabuti at naramdaman nyo rin. Right? Abundance, prosperity, security, stability. Oh my God. For those of you, Libra, I think the reason why the universe is giving you this, pinigay ito sa iyo dahil ito yung reward sa pagkakaroon mo ng good karma. Bumabalik sa iyo ito, good karma mo ito. Ito yung reward sa iyo kumbaga, you are reaping good karma, hindi bad karma. Justice. Alam mo,
mabibigyan ka ng hustisya. Talagang suportado ka pa ng universe financially. Oh my God, Libra, ano kaya to? I don't wanna be specific. Laki ng pera, laki. Ten of Pentacles, King of Pentacles, pinagitnaan, Justice, good, great catch, Six of Wands, tagumpay, mapapayes ka dito. Ano kaya to? Project ba yan na ginagawa mo? May goal ka ba? Ano ba yan? Ayun bang mga pinagkakabalahan ninyo? Tell me, no? Sa makaresonate lang po, no? Parang ayoko ng, dito, ayoko na matapos to, pero I have to go on para matapos na yung reading mo. Six of Wands. Congratulations. You can claim it in the comments, Libra. Wow. I wanna claim this to. Sana nga tayong lahat, no? Sana all. Alright, flamingos. Bakit andito yung flamingos for Libra? Flamingos for Libra. Okay, Libra. Eight of Pentacles, the Lovers, Two of Wands, Three of Cups. Uy. Okay, this is great news, okay? I feel like, Libra, whoever you are with right now, okay, ito ha, talaga naman, in the future, Libra, lalo na doon sa mga may hindi nag-work, for those of you who are worried, kung nag-aalala ka kung hindi mo na mamimit si soulmate, hindi mo mamimit si the one, this is a confirmation. Eight of Pentacles, you will meet someone who will be very, very committed to you, committed sa iyo at very loving with the flamingos. Yeah, and also I can also say na meron mangyayari ditong reconciliation. Reconciliation only for those na healthy ang pagbabalik. Pero if ever sa palagay mo is ayoko na siyang bumalik, ma'am, then this is not for you. But for those of you na nangangarap, if your intention is gusto ko talaga bumalik, sana magkaayos na kami ni person ko kasi feeling ko talaga siya ang soulmate ko, then this is a confirmation. Magkakabalikan kayo. In fact, once na magkabalikan kayo, sa mga susunod na araw, lalo na February, March, sa mga susunod na buwan, mas lalong magiging strong ang commitment nyo sa isa't isa, mas lalong mong mararamdaman na talagang seryoso siya at mas lalong mong makikita kung gaano kaseryoso ang yung relationship. I think marami kayong paplanuhin sa mga susunod na araw or linggo or buwan once na magkabalikan kayo, once magkaayos kayo. It will lead to your celebration, reunion, pagbabalikan. Talaga naman, nagkaayos din. Congratulations if that's something gusto mo magkaayos. Now, Sap, what is this? Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. You have the King of Cups, Queen of Cups. Okay, kalusugan. This is something to do with kalusugan. Okay, Libra, sa mga susunod na araw o linggo, drink lots of water. Pagpahinga ninyo ang iyong emotional being. Mostly about your emotions, nervous system. Huwag kang magpuyat. Iwas sa away. Five of Swords. Umiwas sa away. Okay? Oh my God. Okay. Libra, for those of you na may problema sa puso, problema sa high blood, ingatan niyo ang sarili ninyo sa mga susunod na araw at buwan. Lalo na February, March, April. Yan na. Within 5 months, Libra, tandaan niyo to. Within 5 months, pwede nyo itong balikan. Pwede nyo sabihin, alam mo, Madam Bonum, tama yung sinabi mo, nagkatotoo yung hula mo, na yun na nga, sana pinakinggan ko kayo noon, ang payo mo, ingatan ko ang aking pangangatawan, drink more water, kasi
ma'am, muntik na ako na stroke, naidala ko sa hospital, natumba ako, nahilo ako. Baka yan ang mangyari kasi yan ang hula ko. So, ngayon pa lang, January, sana mapaghandaan nyo ito, mga Libra natin na may history sa puso, sakit sa puso, high blood, cardiac arrest, lalo na kung dumaan ka na sa stroke, baka second stroke. I don't wanna prophesize. But this is gabay This is a warning para magabayan kayo, mabigyan kayo ng magandang payo. Ingatan ninyo ang iyong kalusugan. King and Queen of Cups, babae at lalaki na Libra. Strongly. Strength is your kalusugan. Five of Swords. Wag kayo magpaka-stress, iwas away, iwas gulo para hindi maapektuhan ang inyong kalusugan, Libra, I tell you. Okay? Ayan, lalo na fire horse energy. Now, last but not the least, Libra, ano tong spilled milk? Anong nangyari? May minor problems kang kakaharapin. Siguro, possibly, accidents. Oh my God, Libra, wag naman sana. Ano kaya to? Let's see. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Okay. Five of Wands. Temperance. The Tower. Eight of Cups. Alright. Yeah. Libra, mukhang magkakaproblema ka sa mga susunod na araw yung iba sa'yo dahil particularly if you are dealing with long distance, if you are in a long distance relationship, afam man o hindi, I think magkakaproblema, disappointed. Yeah, I feel like wala kang choice kundi i-let go, kundi mag-move on kasi mukhang hindi na kayo magkakasundo sa mga susunod na araw o linggo. With the Temperance, this could mean na hindi talagang ang Temperance kasi para kayong tubig at langis. Hindi talaga kayo mag-mix, hindi kayo match. The Tower, I think mukhang hindi maganda ang breakup na ito. Sad to say, Libra. Sa mga ka-resonate lang ha. So, sana mapaghandaan nyo to para hindi lumala ang away kasi mukhang ayoko sanang magsabi pero sana maiwasan yung bago maghiwalayan may mangyayaring bugbugan, may mangyayaring sakitan. So, kung alam niyo ang mga partner ninyo hindi kayang i-handle ang rejection. Like for example, Libra, ikaw yung aayaw na. Ikaw yung gustong umalis na sa relationship. Ikaw yung Eight of Cups energy. Ikaw yung nandito. Kasi some of you, marami pang balak. Marami pang gustong ma-achieve sa buhay. I think gusto mo malayo pang marating mo. I think you also have this hope. Parang I think marami sa Libra na ayokong ganito na lang ang buhay ko. Parang ganon. So, that's, I think, like, the reason. And some of you also is may balak mga ibang bansa. Mabalak mag-close ng chapter at maggumawa ng bagong chapter, possibly magsulo. Anyway, regardless of your reason why you leave this relationship, possibly yung iba sa inyo kasi talagang toxic na, Five of Wands, lagi ka nag-aaway, hindi na kayo nagtaintindihan. In fact, some of you siguro ay binubugbog, sinasaktan. Now, think of how, siguro ganito mapapayo ko, if your person or ka-relationship is aggressive, nananakit, lumabas ka na agad sa bahay mo, huwag ka nang magpaalam sa kanya na mag-isa, pumunta ka sa mga kamag-anak mo, somewhere you can be safe and protected, saka ka mag-announce sa kanya through chat, message na, maghiwalay na ako, i-explain mo ng mabuti na hindi siya matrigger at possibly ipaalam mo na din sa mga mag-anak mo na yan ang plano mo. Kasi nga, alam mo may mga uso ngayon right? May mga, ayoko namang sabihin na mangyayari to sa inyo. Para nga maiwasan. May mga
may mga pangyayari kung nanonood ka ng balita sa TV Patrol or sa GMA News, may mga relationship na yung hinihiwalay nila yung partner nila at yung partner kasi sobra siguro hindi matanggap yung paghihiwalay na hantong sa saksakan or something like that. Ayokong i-disregard tong barahan na to kasi it's giving me a heavy energy. So, at least ngayon Libra, if you are someone na may plano ko hiwalayin, ma'am. So, gumawa ka ng, yung payo ko, gumawa ka ng way na kung saan mapaghandaan mo. Huwag kang ura-urada na maghiwalay na tayo ngayon. Tapos, hindi, you're in a place na makukorner ka or kayo lang dalawa. Wala na, hindi ka na yan papalabasin. Hindi ka na niya i-let go. Baka mamaya ikukulong ka na niya or di natin alam anong mga posibleng mangyari, right? Kasi nga, Tower This is like sudden. So baka nadala ka na rin sa emotion because of fire horse energy, na sa galit mo na rin, nasabi mo na ayoko na, and then yung partner mo, babae man or lalaki, na trigger, no? Parang nagpanic na kasi lalayasan ka na, lalayasin mo na siya. So yeah, mag-ingat. Nako Libra, basta hopefully na-get yun na yung gusto kong ipaliwanag. Okay, because the intuitive messages ay maingay sa palisa sa aura ko, kaya minsan hindi ko na alam paano ayoko lang mawala yung mga narinig ko or nasa-sense ko intuitively, right? So maraming salamat Libra. Now, sa may papakita pala ako mga bracelets na makakatulong para sa Tai Shui protection bracelet, lalo na ngayon sa fire. Makakatulong sa fire horse energy this year, year of the fire horse. Mga bracelet na pampaswerte, protection na angkop sa inyo sa taon na ito. Panoorin niyo po mga kabono, meron tayong bagong item. Taosu bead protection bracelet. So this is 950 each. I only have 10 pieces on hand. Ayan, so limited stocks lang po. So the Taosu bead protection bracelet is a sacred protection piece designed to help harmonize your energy during the challenging cycles this year, especially when you are facing Taosu. If you are conflict ka sa Taosu, which is the Grand Duke of Jupiter. You know? So, during Taosu influence, may mga unlucky periods or intense life transitions. So, kailangan nyo ng mga protection bracelet for Taosu. Now, this is crafted with a white protection cord and a red Taosu bead engraved with auspicious symbols. This bracelet acts as a shield, stabilizer, and energetic anchor, helping you move through the year with clarity, balance, and spiritual protection. Now, this bracelet is ideal for anyone who feels blocked, unlucky, hindi maswerte, may mga emotional heaviness na dinadala, or energetically attacked or spiritually attacked, even if you are not directly offending Taosu, okay? So, benefits by life aspect, may dala siyang protection and energy shield. It helps deflect negative energy, mga bad intentions, evil eye, and energetic attacks. And this supports protection against spiritual disturbances, mga gossip, mga chismis, mga paninira, envy, jealousy, inggit, and mga unseen obstacles. Ayan. And also, it creates an energetic boundary or protection, so external negativity will not or does not easily affect you. Now, for money, career, and business, this helps stabilize your money flow, especially during unstable or unlucky periods this year. And it reduces repeated financial losses, delays, or sudden expenses. And it supports clearer decisions in your career and in your business, minimizing your costly mistakes. Ayan, maiwasan ang mga pagkakamali sa mga decision makings
financial decision makings. And also, it encourages steadier opportunities instead of chaotic ups and downs. Now, for love and relationships, this bracelet will help prevent misunderstandings, mga emotional tensions, at mga third-party interference. And also supports emotional balance so you can respond calmly, no, instead of reacting impulsively, para iwas ang mga away na mahahantong sa mga saksakan, mga sobra mga dangerous na outcomes. Ayan. And also, it encourages healthier communication and emotional grounding in your relationship. And also, it will protect your relationship from any outside negativity and jealousy. Now, for your mental and emotional well-being, ano ang benefits sa aspect mo na yan? This bracelet will help you calm your overthinking. So, maiwasan kang mag-overthink, maiwasan magkaroon ng anxiety and emotional heaviness. And this supports inner peace during your stressful transitions or mga unlucky phases in your life this year. And also, it encourages emotional grounding and clearer judgment. And also, it will help you feel more centered, protected, and less drained. Hindi ka masyadong drained sa taon na ito because of the fire horse energy. Now, for your health and vitality, energetic support lang po ito, okay? This bracelet will support your overall energy balance this year, especially when you are feeling weak, drained, or unlucky, and then helps release any stagnant energy that may contribute to your fatigue or heaviness. So it also encourages smoother energy, circulation in your daily life. Now, this is just an energetic support tool. It does not replace any medical care. So, if ever may mga malulubhang sakit kayo, mas mainam pa rin na magkumonsulta sa inyong mga sari-sariling mga doktor. Ayan. For spiritual alignment and luck, this bracelet will help you realign your energy with divine timing instead of constant resistance, and also supports smoother spiritual lessons during any challenging cycles this year. It encourages protection while still allowing growth and karmic correction habang patapos ang taon na ito. And also, this bracelet is ideal partner for your prayer, mga intention settings, and yearly protection rituals kung gumagawa ka. Now, why wear a Taosu protection bracelet? Now, Taosu energy does not only affect zodiac signs directly clashing with it. So, pwede ito sa lahat ng mga animal zodiac signs. Kung ano mang year ka pinanganak, pasok ka dito. It also impacts those going through big changes, mga emotional stress, financial pressure, or repeated obstacles. This bracelet is worn as a symbol of humility, protection, and alignment, also asking for guidance rather than fighting the flow of the year. So, sa mga gustong bumili, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Bono Magos PH Facebook page. Yung link po ng FB page ko nasa comment section, mahahanap. Now, if gusto nyo naman po ng black string instead of white, meron din tayo available. Color black. Same lang din na benefits ng yung previous na bracelet na white anchored. But for more information about the benefits, you can go to my Facebook page. Pwede nyo i-search doon ng mga naka-postings na mga iba't ibang available na Taosu bracelets at mga protection bracelet, pampaswerte bracelets at mga iba-iba pang mga item na makakatulong sa sitwasyon ninyo sa career, trabaho, love life at ano pang mga aspeto sa inyong buhay. Ayan. Again, for more information, visit my Facebook page, Bono Magos PH. Ayan, may blue check, verified na po ni Meta. Again, nasa comment section po ang link. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.